Kaya wag kami, Atty. Harry Roque. Nagtatalak mga kababayan si Atty. Harry Roque kahapon. Nagdadrama siya. Gustong gatungan po ang mga mamamayang Pilipinong magalit sa ating gobyerno. Lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kinidnap daw yung kanilang Tatay Digong. Palitan na kaya ninyo yung narrative ninyo kasi hindi man kinakagat ng mga mamamayang Filipino. Isip kayo ng medyo papaniwalaan ng mga tao. Pero ito mga kwento ninyong paawa, walang epekto ito sa ating mga mamamayan. And in fact, wala na nga kayong rally dito sa Pilipinas. Diyan sa Dahig, trinay ninyo na mag-rally, Unity Walk, hindi nga kayo mag-50. Hello po mga kababayan, nagbanta na naman po si Atty. Harry Roque. Wala talagang kadala-dala. Nag-live kahapon kasi daw butot balat na yung kanilang Tatay Digong base sa kwento ni Elizabeth Zimmerman. Ngayon, sabi ni Harry Roque, pag namatayan niya sa kulungan nitong si dating Pangulong Digong, umanda ka niya, Junior. Nagbabanta na naman po mga kababayan. But before natin pag-usapan mga kababayan itong walang tigil na pagbabanta ni Atty. Harry Roque. Yan o. Butot balat na rin siya, no? Malapit na rin maging butot balat si Harry Roque. Grabing stress po. Anyway, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Meanwhile, mga kababayan, dito muna pala tayo sa ating balik na natin yung joke time portion, kwentong katatawanan. Padala po ni Buyonas Raul. Kwento ito ng isang estudyante po. Tumawag yung anak sa kanyang mga magulang. Sabi ng kanyang anak, Tay, Nay, padala ninyo po ako ng ng pera kasi kinain ng daga yung uniforme ko, nginat-ngat. Sabi ng mga magulang, huwag kang mag-alala anak, magpapadala ako agad. Sabi ng anak, magkano po yung ipapadala ninyo? Sagot ng tatay, hindi pera anak. Nabigla yung yung anak, ano po yung pinadala ninyo? Sagot ng tatay, pusa, para hindi nangat-ngatin yung uniforme mo, hindi nangat-ngatin ng daga. Ayos. Solve yung problema ng anak po. May alaga pa siyang pusa. Tagabantay ng ulam. O diba? Mga kababayan? Matik na, 200 pesos agad. Padala mo yung GCash number mo. O, kasali ka na rin sa ating monthly draw. Ipasok ko na dito yung entry. Ito na po. O ngayon, yung winner natin last month, pero din ako, kailan yun? Kahapon? O the other day yata? Kalimutan ko. Pinadala ko na rin kay Gary Sabjaga yung kanyang pinanalo ng 5,000 pesos. Yan po. Amount sent, 5,000 pesos kay Gary Sabjaga. So, GCash number niya. Yan si Gary, oh. Laking pasalamat niya, oh. Hello po, napanood ko po na nanalo ako ng monthly raffle. Niyo, malaking tulong po yan para sa mga gastusin ng mga anak ko sa school. Maraming salamat po. Nagpasalamat na rin siya. Ito yung sinend ko kanina, mga kababayan. 5,000. Tapos, yung nanalo ka nung isang araw din, ang 200 pesos si Joe Frihinal. Ito, pinadala ko na sa kanya. Nagpasalamat na rin. Thank you, Sir Dante. O yung mga gusto na sumali dito sa ating joke time portion para lagi pong masaya, send na lang po ninyo sa aking page, Dante Maravillas Vlog, or sa Facebook account ko, Dante Maravillas. Basta yung papadala ninyong entry po. Maiksi lang, mga
3 sentences lang, mga 3 lines lang po. Huwag masyado mahaba ang kwento kasi boring pag mahaba na. Saka dapat hindi bastos, hindi rin nakakadiri. Okay po? So yung ang criteria natin. And siyempre, dapat nakakatawa, hindi yung corny. Anyway, balik na tayo dito sa pagbabanta mga kababayan ni Harry Roque. Gustong sindakin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na mabait po yung ating Pangulo, pero matapang po siya. Natural sa kanya yung tapang. Yung tapang niya kasi po, hindi niya masyado dinidisplay. Hindi siya mayabang kasi po. Yan ang pagkatao ng ating Pangulong Bongbong. Ina-underestimate ninyo yung tapang. Sundalo po ang ating Pangulong Bongbong tulad ng kanyang tatay. Paano ninyo tinatakot? Di ba? Banta po kasi ni Harry Roque. Kasi daw, yung tatay digong nila, butot balat na. Magpakita muna kayo ng picture. Hindi lang yung kwento. At saka, ano naman kung butot balat na, mga kababayan si Digong? Si Panelo nga po, butot balat din. Pero very active pa. Dati naman na niya Mr. Marabilla, si Panilong butot balat. Kaya anong problema sa butot balat? Di ba? Si Palito nga po. Patay na si Palito pala, no? Na-mention natin. Sumikat sa pagiging butot balat. Kaya sabi doon sa interview ni Julius Babaw, talagang sinasadya pala noon nung aktor na si Palito na huwag kumain ng marami para lagi lang butot balat. Sumikat. So, walang problema sa butot balat. Importante, kahit butot balat po, buhay na buhay si Digong. Sabi nga natin, yung mga biktima ng AJK, lahat ng kalansay, lahat ng kaluluwa, pero si Digong po, pinagpapala siya kasi umabot siyang 80 anyos, naging Pangulo, at maraming chicks. Talo si Rizal, 13 yung chicks, si Rizal siyam lang. At hindi na tumanda si Dr. Jose Rizal. 33 anyos, firing squad. Si Digong ninyo, walang firing squad po na penalty, walang death penalty sa ICC. So napakapalad ni Digong kasi pinamasa niya yung masayang buhay. Pero yung mga victims po, karamihan po sa mga biktima, anak maralita. Di ba po, mga kababayan, hindi nabigyan ng pagkakataon na makakuha man lang ng abogado to defend themselves. Kaya wag kami, Atty. Harry Roque. Nagtatalak mga kababayan si Atty. Harry Roque kahapon. Nagdadrama siya. Gustong gatungan po ang mga mamamayang Pilipinong magalit sa ating gobyerno. Lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kinidnap daw yung kanilang tatay Digong. Palitan na kaya ninyo yung narrative ninyo kasi hindi man kinakagat ng mga mamamayang Filipino. Isip kayo ng medyo papaniwalaan ng mga tao. Pero ito mga kwento ninyong paawa, walang epekto ito sa ating mga mamamayan. And in fact, wala na nga kayong rally dito sa Pilipinas. Diyan sa Dahig, trinay ninyo na mag-rally, Unity Walk. Hindi nga kayo mag-50. Sila lang mga kababayan, no? Ito po si Harry Roque. Pero medyo masakit po ang mga butot balat ngayon dahil kahapon po kami nagmarcha lamang ng nagmarcha sila. Almost 7 kilometers po yan para kay Tatay Digong. Yan po isang unity walk para kay Tatay Digong. At ngayon po kasama ko ang mga kababayan natin, mga taga-UK, no? Mahigit 13 hours ang biyahe nila para mapisali dito sa marcha nito. At siyempre, pauwi na sila, pero bago sila nakita-kita po na kami para magtakay. Nakita po na kami para magtakay. Pero alam niyo po ngayon, ang pag-usapan natin, yung manabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte. Napaka na yun kwento. Si Tatay Digong, siya ay butot balat na. Butot balat na daw. Hindi ko kung bakit kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth. Nasa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay gamot na iniinom. Kasi pag sinabi lang na butot balat, alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot balat. Ibig sabihin, napakalaki ng nawalang timbang kita Tatay Digong. At literally, siya ay butot balat na. Siguro naman, hindi mo na kinakailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Digong. Sakit ng loob po yan. Sakit ng loob dahil nangyayari ngayon, yung pinakaayaw niya mangyari na siya ay hinuhusgahan ng mga dayuhan.
So, very concerned kayo, Atty. Harry Roque, sa sakit ng loob ni Digong. Pero wala kayong pake sa sakit ng loob ng mga ordinaryo na mga mamamayang Filipino na biktima ng EJK. Kaya walang maniwala sa inyo. Lahat kayo Tatay Digong. Si Tatay Digong ninyo, suspect sa crimes against humanity. Ang dapat na may sympathy, yung mga biktima ni Digong, hindi yung nambiktima. Kaya hindi kayo magkakuha ng sympathy sa mga mamamayang Filipino. Kasi alam nila kung ano yung pagmamalabis na ginawa ni Digong. Mula nung nagkaroon ng isang joint article na nagsasabi na dapat maimbestigahan si Tatay Digong for crimes against humanity, 2017 pa po yun. Sinasabi na ni Tatay Digong, ano sila, hello? Oh, you see, 2017 nangyari at kinaso. Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ang ating Pangulo kaupo pa lang noong 2022. Nagkataon lang mga kababayan nang makaupo yung ating Pangulo, doon naman po inilabas yung warrant of arrest. So may obligasyon po ang ating gobyerno sa Interpol. At hindi lang sa Interpol, may obligasyon din yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa ating mga mamamayan, siyempre, nakapwa natin Filipino ang naging biktima po ng crimes against humanity ni Digong. Pinggenteng bansa ang Pilipinas, isa rin tayong hukuman. Kung meron gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas. Paulit-ulit kayo nang sinasabing mayroon tayong hukuman dito. Hindi nga nag-function ng maayos nung panahon ni Digong. Kaya napilitan yung mga kapamilya ng mga biktima sa ICC magreklamo. Kaya kasalanan ninyong lahat. Paulit-ulit na lang kayo. Napakalinaw kung bakit wala silang tiwala. And until today, nandyan yung impluensya ng pamilya Duterte. Si Sara Duterte nga po, na-impeach. Pagkatapos, hindi matuloy-tuloy pa yung impeachment trial dahil sa kanyang impluensya sa Senado. At malamang sa malamang, madismiss. Or kung hindi man madismiss, matuloy yung trial, boboto itong mga hodas na senador para i-acquit si Sara Duterte. So kawawa man yung ating mga taxpayers na hindi mapanagot yung lumunok ng 125 million pesos na confidential funds. Di ba? Malinaw yung impluensya ng mga Duterte. Kaya kayo yung dapat sisihin. Pinili ng mga biktima na sa ICC i-file yung kaso. Dahil mababaliwala yung pagkamartir ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independent Pilipinas. Pero ano naman kinalaman ng mga heroes natin? Dahil sa issue ninyo ng sovereignty? Wala nga kayong paki sa sovereignty na niyuryura ka ng barkada ninyong si Xi Jinping? Huwag kami, Harry Roque. Nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di mano ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakalungkot pa po ay dalawang bagay. Sinasabi nila 30,000 daw ang mga namatay dyan sa war and drugs si Tatay Digong. Pero dun sa arrest warrant, 43 ang sinasabi nilang biktima. Pinaliwanag na yan ng ICC prosecutors kung bakit 43 lang. Pinaliwanag ng ICC spokesman pala. Yan ICC spokes. 43 EJK cases in Philippine just a sample. More may be presented. Yan yung paliwanag ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah. Sabi niya, the prosecution niya may present more cases, witnesses and victims throughout the course of ICC's judicial process. This does not mean that these are the only incidents that may be included in the charge. These were a sample of incidents that are related, that were, for the purpose of issuing an arrest warrant, sufficient from the point of view of the judges to sustain the charge of murder as crime against humanity for the purpose of an arrest warrant, which is the first step in judicial process. Paliwanag po ni Abdallah. Next step niya, which is the confirmation of charges, hearing is scheduled in September, would look deeper in after hearing also
the defense to decide whether this case should go to a trial or not. This means the prosecution can request to add more cases and witnesses as the process continues. Yes, the prosecutor may submit to the judge's additional request, and eventually it would be for the judges to decide whether they can be admitted or not. Very fair po, mga kababayan. Kaya lang ayaw itong unawain ng kampo. Naintindihan natin naman kasi ang defense nila, kidnapping, at walang jurisdiction yung ICC. So naintindihan natin. Ituloy lang ninyo kung ano na sa tingin ninyo effective na defense. Kung yan effective sa inyo, so be it. So yun ang paliwanag po ng ICC kung bakit 43 ginagamit niya sa propaganda ni Atty. Harry Roque. Crimes against humanity anya 43 man lang. Sabi anya nila 30,000 or more than 30,000. Kung ipipresent po, alimbawa, hindi na 30,000, mag-present ng mga ebidensya. Sa 6,000 na lang, alimbawa. Isa-isang kaso nga lang po, ang trial po, mga kababayan, inaabot na yung kay De Lima po, 7 years. Dito po, mas maiksi nga. Ang estimate po, sa 40 cases, sample cases, mga 8 years. Gusto ninyo na dagdagan pa? Pwede naman dagdagan, sabi ng ICC. Kaya lang baka abutin ng trial ng 100 years. Sa dami ng kaso. Abutin niya ng 100 years, di paano na si Digong? Talagang tama yung sinabi niya. Dito na niya ako mabulok. I'm willing niya to rot in prison for all time. Yan ang sabi niya. Siya mismo ang nagsabi. Kaya kung mamatay man siya dyan sa yan ang sinasabi ni Atty. Harry Roque, that is his wish. Pagkatapos gagamitin ninyo itong pagiging butot balat ni Digong, at pag namatay, umanda daw si Junior. Anong kinalaman ng ating Pangulo? Alimbawa, dyan na siya bawian ng buhay kasi naging butot balat na. Kasalanan niya kasi hindi siya kumakain ng maayos. Kaya't kung totoong butot balat na siya, kasalanan pa rin niya. At ang sabi, hindi umiinom ng gamot ng maayos. May mga gamot naman dyan po. Sufficient yung supply. Malinaw na gusto lang ninyong gamitin sa propaganda para galitin yung tao at mag-alsa laban sa ating Pangulo. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon pa lang sila na nagpupumbinse ng mga pulis na sa Pilipinas na tumistigo laban sa kanya. Humingi sila ng karagdagang panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya laban kay Tatay Digong. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan na tumindig bilang testigo. Kaya nga po, naiintindihan natin kung bakit balat buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kala ko ba magaling na leader si Digong? Bakit sinabi po ninyo na nasisiraan na ng loob? Di ba matapang po? Ang isang matapang na leader, hindi po nasisiraan ng loob. So, mula mismo sa bibig, mga kababayan ni Atty. Harry Roque, kung paniniwalaan natin, si Digong daw nasisiraan na ng loob. Si Digong nasisiraan ng loob. Si Sara nasisiraan ng ng bait. Tapos si Harry Roque, nasisiraan na rin ang ulo. Wala nang ginawa po, magsayaw-sayaw kasama si Marlica, butod, bangag, ngiwi, abogado ka, ganyan ka mag-behave. Kung hindi nasisiraan ang ulo, ano tawag mo dyan? Di ba? Kaya mga kababayan, ginagawa ni Atty. Harry Roque. Sayaw-sayaw na ang bangag. Naging paslit na po yung isip. Di ba? Pero nawawala na ng gana. Dahil nangyayari nga yung pangungot niya at siyempre napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po yung dating prosecutor at abogado rin, alam niya na. Concern kayo sa napakatagal na proseso. Kinaya nga ni Laila de Lima, 7 years nakakulong. Ilang months pa lang si Digong, nasisiraan na ng loob.
Mas matapang talaga yung kababayan naming si Laila de Lima. Babae pa siya. Hindi nasiraan ng loob po si Laila de Lima. Iniyak na lang niya. Iiyak na lang kasi ninyo para mabawas-bawasan yung stress. Huwag paawa. Hindi nga kayo naawa kay Laila de Lima na isang babae kinulong ninyo. O ngayon, congresswoman na. Bilog ang mundo. Na nangyari sa kanya. Pantakin ninyo, 120 days plus na siya nakakulong, and yet wala pang probable cause. Sa Pilipinas 3 months pa lang. Makakasuhan sa hukuman, dumaan ka na sa Si Laila, proseso ng 7 preliminary years. investigation. At titignan na doon kung meron ang krimen na nangyari at may posible ba na inasasaktan lang gumawa ng krimen. Ngayon po, wala pang ganon. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po pruebahan ng prosecutor kung mayroong probable cause. Meanwhile, 120 days na siyang nakakulong. Sa totoo lang po, sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na butot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila, nakita niyo naman kung paano yung naging asta ni Mayor Baste. Lungkot na lungkot siya doon sa huling araw niyang pagdalaw. So, yung kalungkutan lang ninyo ang inaalala ninyo. Buhay pa si Digong, kahit butot balat na. Although hindi man kami naniniwala kasi wala mang picture. Picturean muna ninyo ng butot balat para maniwala yung mga mamamayang Filipino. Sinasabi ninyo, baka mamatay. Ang masamang damo po, matagal mamatay. Di ba may kasabihan ganon? Pag masamang damuan niya, matagal mamatay. So, tingin ko, hahaba pa yung buhay ni Digong. Baka umabot din siya ng 100 years. O di ba? Sa edad na 80, may chicks pa. Bumisita nga yung dalawa. So, napakapalad ni Digong. Nagbuhay hari. Congressman Pulong, hindi na po umarap sa amin. Dahil hindi na niya kaya kaming harapin. Dahil baka nga siguro maluha siya. No? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digo. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang na... So, sa sama ng loob, masama pala ang loob ni Digo ngayon kasi nakakulong siya. Pero nang hindi pa siya nakakulong, ito siya. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. O ano ngayon, butata ka, Atty. Harry Roque? Yun ang wish ni Digong. Mabulok daw siya. Pag na-found guilty siya, mabulok siya for all time sa kulungan. So ano ngayon ang reklamo ninyo, Atty. Harry Roque? Hindi nga nagreklamo si Digong. Kayo man lang na mga supporters. Sabi ni Baste, yung mga girlfriend daw ni umanap na ng bagong boyfriend. Dapat yung maraming credit cards. Di ba? At sinabi din ni Pulong, ang panawagan na niya ni tatay, ni daddy, kalimutan na siya kasi anyway, matanda na rin siya. So kayo man lang na mga supporters, ginagamit ninyo ang pagkakulong at ngayon yung kwentong butot balat na si Digong para mag-alsa yung mga mamamayang Filipino. Huwag kami, Atty. Harry Roque, walang maniniwala sa'yo. Umuwi ka na daw. Lahat kayo umuwi na sa Pilipinas at pabayaan ninyong mabulok kasi matanda na siya. Bakit ayaw ninyong sundin ang panawagan ng inyong amo? Malungkot po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabagang soberenya natin at ngayon po ay linalabag ang karapatang pantao rin ni Tatay Digo. Karapatang pantao mo. Bago po patuloy, dumarating ang pagkain namin tanghalian. Yung karapatang pantao ng mga victims pa, no? Anong nararamdaman nyo nung nabalitaan nyo na butot balat na si Tatay Digong?
unahin po natin dito, no? Ito po ang namumuno nitong group. Ito po, 2015 Yan yun na na, Unity Walk. IDDS na. Tayo po, si Emily, no? Si Emily po, IDDS na 2015 pa lamang. Tingnan mo ang pagmumuka niya, no? Wala, parang inatake na yata ito. Si Atty. Harry Roque. Sa kakakantsaw niyang bangag-bangag-bangag, ngiwi. Parang ngiwi na rin si si Atty. Harry Roque. Yan kasi, tigilan ninyo ang pangangantsaw. Tingnan ninyo. Pati yung mata niya, tabingi na rin. You see, wag ninyong pinagtatawanan yung physical disability. Kung may physical disability yung isang tao. Kasi baka mag-backfire sa inyo. Dahas ng taong bayan. Pero sinasabi namin na katotohanan. Kung sa tingin nyo na wala ang problema dahil nawala sa Pilipinas si Tatay Digong, kapag may nangyari, mas malaki ang problema. Ayan, nagbabanta ninyo. na siya. Dahil ngayon pa lang, nanarayan ng Tatay Digong na nakakulong, buong mundo, alam na kung gano'ng kamahal si Tatay Digong. At ngayong naririnig namin na butot balat na siya, hindi po namin matanggap yan. Dahil alam po namin na ang Pilipinas naging mas maunlad, mas mapayapa, at ang mga Pilipino, taas ulo ngayon na sila ay Pilipino dahil kay Tatay Digong. Mas mapayapa mo dyan. Araw-araw may namamatay noon. Umabot nga sa 30,000. Kaya nga, ang kaso niya, crimes against humanity. Talaga itong si Harry Roque. Hindi sumasamba kay Tatay Digong dahil sa kanyang pagkatao. Ginagalang po namin siya at binibigyan pugay dahil sa liderato na pinakita niya. Hanggang ngayon po, matapos siya maging presidente, matapos maging kongresista, mayor, nakatira sa Bahay Kalapati sa Davao. Hindi ko po talaga... Bahay Kalapati? Sabi ni Polong, hindi man yun yung bahay. May bahay si Anelit na malaki. Na bulgar kasi gustong ibenta ni Anelit yung old house. Frontman lang pala yun para isiping hindi yumaman si Digong. Mayaman si Digong. Naibili nga ng malaking bahay si Anelit. Di ba? At maraming negosyo. Huwag nga ninyo kaming pinagluluko, Atty. Harry Roque. Mahal na mahal ng taong bayan ay Digong. Kayo po, sino pa pong gusto magsalita? Ito yung pagbabanta ni Harry Roque. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y Magdasal daw patulog yung ng ating pumayat Pangulo. at may mangyari sa kanya. Pus na ang inyong pamilya. Kung nung una, punta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis sa Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Patuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag may nangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral kayo ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y Kristiyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan po ang posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambayanang Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. Yan po yung pagbabanta ni Atty. Harry Roque. Matagal na ninyo yan na plinano, yung mga maisog rallies, hindi man po naging effective. Wala kayong makumbinsi ng mga tao na pwedeng mag-people power. Ang nangyari, kili-kili power man lang po. Diba, July na, presidente pa rin yung ating Pangulo. Kasi na-educate yung mga mamamayang Filipino na dapat huwag maniwala sa inyo kasi puro kasinungalingan ang inyong ginagawa. Pag namatay dyan sa dahig,
si Digong, ang ibig sabihin niyan, yun na yung destiny niya. Ipinaintulot ng ating Panginoong Diyos. Wala diyan kinalaman yung ating Pangulong Bongbong. Ang kamatayan ng isang tao, Diyos lang po ang nakakaalam. At saka matanda na rin si Digong. Halimbawa, bawian siya ng buhay dyan. Hindi dapat yan isisi sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Isisi niyan dapat sa kanyang sarili. Anyway, yun ang wish niya. Napakalinaw ng wish niya. Mabulok daw siya dyan for all time. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Malinaw, walang rason na isisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi wish granted. Yon ang wish niya. Kaya wag mo kaming pinagluloko. Wag mong niloloko, Harry Roque, yung ating mga mamamayang Pilipino. Gamitin itong butot balat na si kwento ni Elizabeth Semerman, butot balat na si Digong. Ginagamit ninyo sa propaganda para gatungan yung damdamin ng mga tao. Si Elizabeth Semerman bilang asawa, dating asawa, na nagmamahal, sabihin pang nagkahiwalay na sila. Pinagsabihan niya sana si Digong na maghinay-hinay. Ang daming namatay. Wala proud pa sila, mga kababayan. So, these are consequences ng mga maling aksyon. Pagkatapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong, tapos pagbabantaan ninyo. Wala kayo sa posisyon na magbanta, Atty. Harry Roque. Umuwi ka na, harapin mo yung sarili mong problema, yung kaso mong qualified human trafficking na non-bailable. Yan ang dapat mong gawin bilang abogado. Tularan mo si Laila de Lima, hinarap yung kaso. O di maayos na siya ngayon, hindi man pala guilty. So, kung naniniwala kayo, hindi kayo guilty, makakauwi kayo rito, makakalabas kayo sa kulungan. Ganun lang yun Ganun din si Digong. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Yan po yung bagong packaging niya. O, tingnan ninyo. Napakaganda ng bagong jar niya, Firmax. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by actress Maritoni Fernandez, cancer survivor. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo and orders, dumiretso na lang kayo sa messenger ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets,
pumunta na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Message ninyo sa kanyang page, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Yan po siya mga kababayan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.